Malayo pa ang Valentine's Day pero ipapadala ko na ito sa iyo, Sir Paul. Magandang araw sa iyo, sa inyo. Ako si Mary Rose. Nangyari ang karanasang ito noong taong 1998. Dito sa lugar namin sa may Bulacan. Noong mga panahon na yon, ako ay nasa edad 20 taong gulang pa lamang at estudyante ako sa kolehiyo noon. Noong mga panahon na yon, palagi kong iniiwasan ang mga bagay na may kinalaman sa pag-ibig, hindi dahil sa takot ako, kundi dahil ang buhay kolehiyo ay puno ng drama at mas masaya kung nakatuto ka sa klase at barkada. Ngunit sa Valentine season noong panahon na iyon, ang lahat ng iniiwasan kong kababalagan sa pag-ibig ay biglang bumaliktad sa buhay namin ng kapatid kong si Gemma. Si Gemma ay ang nakababata kong kapatid. 3 taon ang tanda ko sa kanya. Matangkad siya, medyo mataba sa tamang sukat at may mukha na madali namang tandaan. Ngunit sa kabila nito, napaka-inosente niya. Lalo na pagdating sa mga lalaki. February 14, araw ng mga puso. Valentine's Day kung sa wikang Ingles. Kakarating ko pa lang noon sa gate ng university na pinag-aaralan ko nang bigla ay harangan ako ni Marco. Kaklase ko siya na matagal nang may gusto sa akin at aaminin ko, alam kong nanliligaw siya sa akin pero ilang beses ko na siyang tinatanggihan o sa mas madaling sabi, binasted. Hinarangan niya ako sa gate. Sa kanya ko inabutan ng isang bulaklak ng rosas na hindi ko alam kung saan niya pinitas at isang plastic ng tsokolate. Mary Rose, tanggapin mo tong tsokolate. Ako may gawa nito. Tiyak na magugustuhan mo to. Masarap to. Hindi masyadong matamis at hindi masyadong maalat. Marco, ilang beses ko bang sasabihin sa iyo na huwag mo na akong abalahin. Nakakahiya pinagtitinginan tayo ng mga estudyante dito sa gate. Mary Rose, hindi naman ito pilitan eh. Regalo lang ito ngayong Valentine's. Pinagpuyatan ko yan. Espesyal ang sangkap niyan. Galing pa yan sa lola ko sa probinsya. Sige na, kahit tikman mo lang. Busog pa ako, Marco. At alam mo namang hindi ako mahilig sa matatamis. Ibigay mo na lang yan sa iba. Hindi pwede sa iba. Para sa'yo lang talaga yan. Kapag nakain mo yan, sigurado ako magbabago ang tingin mo sa akin. Mararamdaman mo kung gaano kita kamahal. Hay, ang kulit mo talaga. Para matapos na, sige na nga, kukunin ko na lang. Pero wag mong iisipin na dahil tinanggap ko ito may pag-asa ka na. Hindi dahil sa hindi kita gusto. Yun ay dahil prioridad ko lang talaga ang pag-aaral. Sana malinaw tayo dyan. Sige, Mary Rose, basta kainin mo yan ha. Huwag mo ipapamigay. Gusto kong maramdaman mo ang epekto niyan sa'yo. Ewan ko pero kinilabutan ako ng bahagya sa sinabi niya. Masyadong seryoso ang pagkakasabi niya na iyon. Tila ba may mas malalim na kahulugan ang bawat salita. Pero dahil ayaw ko na ng eksena sa harap ng gate, kinuha ko na lang ang tsokolate at ang lantang rosas. At pagkatapos hindi na siya sinagot at mabilis na ako naglakad papalayo. Pagdating ng hapon, pag-uwi ko sa bahay, inilapag ko ang tsokolate sa ibabaw ng hapagkainan para magbihis muna. Doon ko nakita ang kapatid kong si Gemma na kakatapos lang mag-aral at tila naghahanap yata ng makakain. Ate, nakauwi ka na pala. Ano yung dala mo? Tsokolate? Sino nagbigay? Galing yan sa kaklase ko. Ayokong kainin Baka matamis masyado. Gusto mo? Oo, sige ate. Sayang naman. Salamat. Oo, sige. Pasok muna ako sa kwarto. Magbibihis lang ako para makapagsaing na ako. At hindi ko na binigyan pa ng pansin yun hanggang sa mga susunod na oras. Hanggang sa kinabukasan, nagulat ako nang makita si Gemma na nakasuot ng kanyang pinakamagandang damit. Nag-ayos din siya ng buhok at umaamoy ang pabango, bagay na bihira niyang gawin.
Bumaba siya ng hagdan at nagtanong kung anong oras daw ba ako papasok sa eskwelahan ko. Ate, pwede ba akong sumama sa school mo? At bakit naman? Uutusan ka mamaya ni mama. Dito ka na lang sa bahay. Saglit lang naman ako ate, uuwi rin ako kaagad. Sige, ikaw ang bahala. Pagkarating namin ng kapatid ko sa paaralan, sa gate pa lang ay napansin ko na kaagad si Marco. Nakaabang na naman sa akin. Akmang lalagpasan ko sana siya nang mabilis siyang lumapit sa akin pero hinarangan siya ng kapatid ko. Akala ko nga noon ay sesermonan niya si Marco kasi matagal lang kilala ni Gemma si Marco at galit na galit din siya rito. Pero nagulat na lamang ako nang bigla siyang ngumiti kay Marco. Hello Marco, gusto ko lang sabihin sa iyo na napakasarap ng tsokolating ginawa mo. Hindi ko akalaing gwapo ka na nga, masarap ka pang gumawa ng tsokolate. Anong ibig mo sabihin? Teka Mary Rose, binigay mo ba sa kapatid mo ang tsokolate? Hindi ba sabi ko sa iyo para sa iyo lang yon? Nagulat ako sa sinabi ni Marco. Pasigaw niya pa nga yung sinabi ngunit bago pa ako makapagsalita, galit itong umalis. Hindi ko na siya nakita pa hanggang sa maghapon na iyon. Pagkatapos noon, wala naman ako napansing kakaiba. Liban na lamang sa kinikilos na kakaiba ng kapatid kong si Gemma. Madalas ko siyang nahuhuling nakatulala ngunit nakangiti. Madalas din siyang sumama sa akin sa paaralan at palagi niyang hinahanap si Marco. Si Marco ay iwas ng iwas sa kanya pero ang kapatid ko patuloy pa rin na bumubuntot sa kanya. Umabot nga yun ng halos 1 buwan. Ang kakaibang kilos na iyon ng kapatid ko ay mukhang napansin na rin ng mga magulang ko. Lalo na si mama. Kaya isang araw, kinausap niya na ako tungkol doon. Mary, ano bang nangyayari sa kapatid mo? At sino ba yung Marco na palagi niyang bukang bibig? Kaklase ko ma. Ewan ko nga rin ba dyan kay Gemma? Hindi ko alam kung bakit biglaan na lang siya nagkaganyan. Naiirita na ako dyan sa kapatid mo ha. Halos araw-araw niyang binabanggit ang pangalan ng lalaking yun para siyang baliw. Hindi naman siya dating ganyan. Bakit para siyang ginayuma? Napahinto ako sa sinabi ni mama. Napansin kong natigilan din siya at saglit na nagkatitigan kami. Doon biglang pumasok sa isip ko na paano kung ginayuma nga talaga ang kapatid ko. Mukhang iisa lang ang takbo ng nasa isip namin ni mama dahil siya rin mismo ang nagsabi sa akin na ipapatingin niya si Gemma kay Tatang Kanor, isang matandang albularyo sa lugar namin sa Bulacan. Kinabukasan, maaga pa lang isinama na namin si Gemma kay Tatang Kanor. Tahimik lang ang kapatid ko habang naglalakad kami. Ngunit mahigpit ang hawak niya sa aking braso. Para bang takot na takot siyang maiwan. Paminsan-minsan ay napapangiti siya sa wala at pabulong na inuusal ang pangalan ni Marco. Yung para bang dasal na hindi matapos-tapos. Nang makarating kami sa bahay ni Tatang Kanor, sa labas pa lang ay sinalubong niya na kaagad kami. Pinapasok niya kami sa loob. May kakaibang halamang gamot akong nalanghap sa batang ito. Hindi ako maaaring magkamali. May taong gumagayuma kay Gemma. Sinasabi ko na nga ba, ang Marco na iyon, humanda siya sa akin pagbabayaran niya ang ginawa niya sa anak ko. Huwag kayo mag-alala. May paraan pa para matanggal ang bisa ng gayuma. Tumayo si Tatang Kanor at tumungo sa kusina. Nang makabalik siya, ay ipinahawak niya sa palad ni Gemma ang isang mangkok na may tubig at abo. Sa sandaling dumikit ang balat niya sa likido, biglang umusok ang tubig na para bang may kumukulong galit sa loob nito. Maya-maya, umalingaw-ngaw ang impit na sigaw ng kapatid ko. Bumaluktot ang kanyang katawan at nanigas ang mga daliri niya. Sa mga sandaling iyon, hindi ko maiwasang matakot at mag-alala sa kalagayan niya. Pinilit ni Tatang Kanor hawakan si Gemma habang binibigkas ang kakaibang dasal. Humagulgol ang kapatid ko, paulit-ulit
hanggang sa biglang bumuka ang kanyang bibig at isinuka ang isang buhol na itim na hibla na parang buhok na nababad sa putik at dugo. At sa sandaling iyon, sabay-sabay na namatay ang lahat ng kandila at pagmulat ng mga mata ni Gemma, napansin kong nawala na ang kanyang ngiti. Bumagsak siya sa aking bisig. Mahina, nanginginig, ngunit buhay. Sa kabutihang palad, Sir Paul, nagawa naming mailigtas si Gemma mula sa kapahamakan at sa gayuma ni Marco. At simula rin nung araw na iyon, hindi ko na muling nakita pa si Marco. Mukhang alam niya na alam namin na may ginawa nga siyang kagaguhan. At hanggang sa panahon na ito, sa tuwing naaalala ko ang karanasan namin na iyon, hindi ko maiwasang matakot. Sino ba naman kasing mag-aakala na dahil lamang sa isang tsokolate, nagayuma ang kapatid ko. Kaya simula noon, hindi na ako tumatanggap ng mga bagay na nagmumula sa ibang tao. Lalo na kung pagkain ito, at lalo na kapag araw ito ng mga puso ibinigay.